Labis ang kabangan nitong si Tata matapos siyang biglang tawagin ng ama nga nitong si Francis upang papuntahin sa harapan upang magsalita. Ngunit nang tumayo na nga siya dahil isang tao na may galit naman dito kay Venice ang inutusan niya para tanggalin ang takong nito, kaya naman na-slide siya at nasagi niya ang naturang cake na siya naging dahilan kung bakit nangalaglag maging ang mga pagkain, kaya napahiya ng husto itong si Tata sa harapan. Galit na galit ang ina ni Venice dahil napahiya siya. Walang puso rin ang ina nitong si Venice. Instead na ikalma nga itong si Tata dahil hindi naman siya sanay sa ganoong okasyon. Nagulat din siya at hindi niya alam kung paano dadalhin ang katauhan nitong si Venice dahil hindi naman niya ito lubos na kilala. Sinabihan siya ng kanyang ina na paano na lang umano ang sasabihin. Napapahiya siya sa lahat ng tao na naroroon. Ano na lamang ang kakainin, gayong nasira na nga ang mga pagkain sa event na iyon. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya nga ni Francis tungkol sa kanya at papaano niya aayusin ang nasirang perfect image ng kanyang anak na si Venice. Dito nga ay nagsalita naman itong si Tata na ganun ba talaga ka-perfect itong kanyang anak na si Venice? Kung gayon ay bakit wala siya doon sa event na iyon? At bakit mas kailangan ngayon itong si Tata sa harapan? May punto naman itong si Tata kung saan itong si Venice ay sakal na rin sa kanyang ina kung kaya't pinili nito na lumayo at iwanan na nga siya dahil wala itong hinahangad kundi ang pagiging artista niya at ang makukuha niya sa kanyang anak. Wala itong pakialam sa tunay na nararamdaman niya. Kaya naman iniiwasan siya ng kanyang anak na si Venice at ngayon nangangailangan siya ng ibang tao na gaganap para lamang ma-maintain ang image ng kanyang anak na si Venice. Nag-aalala ng husto itong si Tata sa kanyang trabaho sapagkat nahihirapan siyang gampanan ang katauhan nga nitong si Venice sapagkat magkaiba sila ng estado sa buhay hanggang sa nakilala niya ang kapatid nitong si Francis. Kilalang kilala niya ang tunay na Venice at nakakaamoy ito. Kaya naman naisip niya na hindi pwedeng iiyak-iyak na lamang siya sa tabi. Kailangan niyang lumaban at hindi pwedeng mawala ng trabaho dahil kailangan nga ng kanyang ina ng malaking pera para mapagamot ito at tuluyang maisalba at mapalitan ang kanyang kidney. At naisip niya na kailangan niya ng pagkain sa okasyon na iyon. Dahil nasira niya ang mga pagkain, kailangan niya mapa-impress si Sir Gob. Kung kaya't wala siyang nagawa, pumunta siya sa kusina at kailangan niyang magluto. Kinausap niya ang kanyang tunay na ina upang tulungan siya kung ano ang kanyang dapat na gagawin. Ginabayan siya nito hanggang sa maisipan niya na magluto siya ng batchoy na may halong coconut. Kaya naman, nagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang ina. Nagpapatawag na sana ng mga pagkain itong Sister Gob sa kanyang restaurant upang palitan nga ang nasira hanggang sa biglang ang tumawag sa kanila ang kanilang katulong upang sabihin dahil nagulat ito sa kinikilos nga nitong si Venice kung saan bigla na lamang pumunta sa kusina at naghimay ng mga pagkain para lulutuin. Kaya't nakakapagtaka umano ang kinikilos nitong si Venice. Paano ito magluluto gayong sa pagkakaalam niya, di pagbukas ng kalan ay hindi nito alam. Hinip na ang gobernador dahil nga sa sobrang tagal ng pagkain na ihahain sa mesa. Gutom na ang mga bisita hanggang sa matapos nga itong si Venice at ipinag-serve na nga ang pagkain na niluto niya. At unang ang tumikim ang gobernador. Napahanga siya at napatanong kung sino ang nagluto hanggang sa sinabi nga ni Francis na si Venice ang nagluto. Nagulat ang gobernador na masarap palang magluto itong si Venice.